Samut-saring basura ang inanod sa Baywalk matapos ang pagbaha sa Maynila at iba pang mga karatig na lugar. Sinamantala naman ito ng ilan nating mga kababayan para kumita ng extra. Live mula sa Maynila, may report si Pia Arcangel. Pia? Jessica, puspusan pa rin ang paglilinis ng ilang tauhan ng Manila Engineering Office ng DPWH at mula nga pasado alas 6 ng gabi hanggang sa ngayon ay tuloy-tuloy lang ang kanilang paglinis. Pero bago nito ay samot-saring basura ang tumambad sa amin dito sa Baywalk sa may kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila. Matapos humumpa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila, tila hindi pa rin natatapos ang problema. Ang iniwang sakit sa ulo, gabundok na basura. Tumambad ang iba't ibang klase ng basurang inanod mula sa Manila Bay. Mga pira-pirasong kahoy, gula-gulanit na plastic at styrofoam at maging mga tsinelas. Meron pang mga patay na hayop. Idagdag pa riyan ang managsilabasang ipis dagat. Kaya para sa isang dayuhang estudyante, ang Manila City naging sobrang kadiri. So much rubbish here. And I want to see the sea here. It's very dirty. Sa isang banda, may ilang nakahanap naman na ekstrang kita. May dumayo para mangisda. Ang mahabang kawayang ito, jackpot sa nakakuha sa dami ng talabang nakadikit. Kapag malakas ang ulan, malakas ang alon sa Manila Bay at samut-saring basura ang inaanod nito. Kaya naman ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan gusto nilang linisin ito agad. Pero yung iba, ginagamit ang oportunidad na ito para mga lakal at makabenta kahit papano. Tulad ni Tay, ano ho yung nakuha po ninyo? Mga plastic po. Mga magkano pong benta nyo dyan? Pag 18 ang kilo. So nakailang balik na ho kayo, Tay? Kaisa pa lang, ikalawa na ito. Okay. So pag ganyan, 300, tama ba? Oo. Ayon sa lokal na pamahalaan, kahapon para sinimulan ang paglilinis sa Baywalk. Nakabang na nga doon yung mga DPS namin. Nalinis agad kahapon yun eh. Siyempre, meron naman yun. Patuloy lang. Tuloy-tuloy rin ang pagpump sa naipang tubig sa Lagos Nilad Underpass. Sa kasagsagan ng ulan kagabi, napuno ito ng tubig. Ang baha, inabot ng 15 metro ang lalim. Katumbas nito ang 5 milyong litro ng tubig. Sapat nga raw para mapuno ang 10 Olympic-sized na swimming pool. Talagang ito dagat. Yan, puro dagat yan. Puro tubig na madumi. At tuwing dadaan ng mga bus at malalaking truck, talagang parang nasa dagat ka yung alon. Naging hamon sa water pumping operations ang pabugso-bugsong ulan. Sumabay pa rito ang high tide kaya hindi maidiretso ang napump na tubig sa Manila Bay. Limitado rin ang kayang dalhin ng isang truck. Pero kumpiyansa pa rin ang MMDA na matatanggal ang naipong tubig ngayong gabi. So ito na lang yung last major hurdle natin na kailangan maklear itong Lagos Nilad. Samantala, Jessica, ay tuloy-tuloy nga yung paglilinis nila dito at lahat ng basura na mahakot nila mula rito sa Baywalk ay dadalhin daw nila doon sa head office ng DPWH at mula roon ay itatransport naman sa Bikutan dahil meron daw silang dump site doon kung saan nila tinatambak ang kanilang basura. Jessica? Nako, tuwing pagkataas ng baha, Pia, para bang tumatambad din sa atin kung bakit ba tayo binabaha, ano? Tama, Jessica. Naku, kung nakita nyo kanina dito, grabe, kahit iba't ibang klase talaga ng basura. At yung, actually, Jessica, kukunti lang rin naman yung malalaki. Yung talagang makikita mo yung maliliit, yung mga plastic, na kung sana pwede naman nating ibusa, pero alam natin yung iba nating kababayan, tinatapon kung saan-saan. At ito yung bumabalik at inaanod ng dagat, Jessica. Oo, alam ko yan, yung mga maliliit daw na mga plastic packs, yan daw ang isa sa mga numero 1 nagbabara din ng ating drainage system. Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.